Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong gabi ng September 11 hanggang 12, 2015, sa downtown Curitiba, naganap ang isang pangyayaring gumising sa katahimikan ng isang mataas na gusali. Sa ika-31 palapag, isang malakas na tunog ang biglang umalingaw-ngaw. Ilang sandali pa, nagsidatingan ang mga residente sa ibaba ng gusali. May sumikaw, may tumawag agad sa Emergency Rescue Service. Makaraan ng ilang minuto, nakatanggap ang pulisya ng tawag mula sa isang lalaki. Sabi niya, tumalo ng girlfriend ko mula sa bintana. Pagdating ng mga otoridad, nakita nila ang lugar na nakakordon at isang babae sa ibaba. Ayon sa kanyang pagkakakilanlan, ang pangalan niya ay Renata Mujati, 31 years old. Ang lalaki namang tumawag sa pulis ay nagpakalalang Rafael Sus Marcos. Kita sa kanya ang labis na pagkapigla. Ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang composure. Sinuri ng mga investigador ang loob ng apartment. Sa malalawak na kwarto, ramdam ang amoy ng alak at makikita ang mga palatandaan ng kaguluhan. Sa mesa may nakabukas pang bote. Sa sahig, may sapatos ng babae at isang cellphone. Bukas na bukas ang bintana sa kwarto. At ang mga kortina ay humahampas sa hangin. Mataas ang windowsill, tila hindi pang karaniwan para sa isang simpleng aksidente. Sa isang sulok may maliit na shelf. Ayon kay Rafael, dito raw umakyat si Renata bago ang insidente. Maingat inidocument ng mga pulis ang bawat detalye. Kahit walang malinaw na palatandaan ng direktang konfrontasyon, may mga bagay na nakita nila ay nagpapakita ng isang hindi komportableng kapaligiran, nakakalat na gamit, naputol na kwintas at mga bakas ng kamay sa gilid ng bintana. Lahat ito ay tila nagpapahiwatig ng isang sitwasyong maaaring inayos o na-set up kaysa isang biglaang desisyon ng isang taong nagkukuluhan. Dinala ang katawan sa morgue at si Rafael naman ay isinama para sa pagtatanong. Sa oras na yon, hindi pa alam ng sinuman na ito ay simula pa lamang. Simula ng isang kwento sa likod ng tila pagmamahal ay may nakatagong kontrol at sa likod ng tagumpay ay may unti-unting pagwasak ng isang tao. Mula sa sandaling yun, nagsimula ang pagbalik tanaw patungo sa mga pangyayaring humantong sa gabing nagtapos sa buhay ni Renata. Si Renata Mujati ay pinanganak at lumaki sa estado ng Paraña. Bata pa lamang siya, kapansin-pansin na ang kanyang disiplina at determinasyon. Pagkatapos ng high school, pinili niyang mag-aaral ng physical education at nakapagtapos. Sa sports niya natagpuan ang kanyang passion. Nagsanay siya sa bodybuilding at kalaunan ay pumasok sa professional body fitness category. Mabilis na nagbunga ang kanyang pagsisikap. Naging kampiyon si Renata sa Paraña. Nanalo ng Brazilian Championships ng 3 beses at nakamit ang titulong South American Champion. Pagsapit ng early 2010s, nagsimula si Renata ng isang blog at social media page kung saan ibinabahagi niya ang kanyang workout tips at pagkahanda para sa mga kompetisyon. Dahil sa kanyang tone ng katawan, matinding disiplina at pagiging bukas sa kanyang buhay fitness, tumami ng husto ang kanyang taga-subaybay. Dahil dito, nagkaroon siya ng mga partnership mula sa sports nutrition companies at iba't ibang fitness brands. Nakilala siya bilang isang fitness muse at naging sapat na ang kanyang kinikita para suportahan ang sarili niya sa pamamagitan ng trabahong mahal niya. Bukod sa paglahok sa mga kompetisyon, nagtrabaho rin si Renata bilang personal trainer. Sobrang siksik ng schedule niya kaya madalas hindi na niya matanggap ang mga bagong kliyente. Nakatira siyang mag-isa sa sarili niyang apartment kasama ang 2 niyang aso at mahalaga sa kanya ang pagiging independent. Para sa maraming kababaihan, isa siyang huwaran, isang babaeng nakabuo ng karera, gamit ang sariling lakas at sipag, walang inaasahang iba. Walang nakakuha noon na ang buhay ng isang matatag at kumpiyansang babae ay hahantong sa mga pangyayaring magpapakita ng kanyang pagiging maselan at tao rin. Noong 2014, sa rurok ng kanyang fitness career, nakilala ni Renata Mujati si Rafael Sus Marcos. Pareho silang 31 years old.
Si Rafael ay isang endocrinologist na dalubhasa sa hormone therapy at metabolism. Sa kanyang propesyon, kilala siyang ambisyoso at tiwala sa sarili at madalas nakakatrabaho ang mga atleta. Ipinagmamalaki pa niyang nakapagbigay siya ng konsultasyon sa mga kilalang atleta at tinatawag ang sarili bilang doktor ng mga kampyon. Nagsimula ang kanilang koneksyon online. Napansin ni Renata ang larawan ng isang fit at kaakit-akit na lalaki. Sinundan ng kanyang profile at nag-iwan ng komento. Mabilis itong sinagot ni Rafael. Nagpatuloy ang palitan ng mensahe. Nauwi sa mga pagkikita at di nagtagal ay naging magkasintahan sila. Pareho silang mahilig sa fitness, disiplina at may halos magkaparehong layunin. Para kay Renata, pakiramdam niya ay natural na pagpapatuloy ito ng kanyang landas. Ang makarelasyon ng isang taong nakakaunawa sa pangangailangan ng atleta. Mabilis ang lahat. Sa loob lamang ng ilang buwan, lumipat si Renata sa apartment ni Rafael sa Visconde de Guarapuava Avenue sa downtown Curitiba. Ang maluwag na unit sa ika-31 palapag ang naging tirahan nila. Sa paningin ng iba, mukha silang perpektong magpartner, matagumpay, presentable at tila kontrolado ang buhay. Ngunit sa likod ng magandang imahe, unti-unting nagbago ang ugali ni Rafael. Mahigpit niyang minamanmanan ang bawat aspeto ng pagsasanay at pagkain ni Renata. Kahit isa itong sertipikadong profesional, sinimulan niyang pakialaman maging ang maliliit na detalye. Anong oras dapat siyang umuwi, ano ang isusuot at sino ang maaari niyang kausapin. Sa simula parang malasakit lang, pero kalaunan naging malinaw na iba ang motibo, pamumuno sa lahat ng galaw niya. Madalas ipaalala ni Rafael kung gaano kalaki ang naitutulong niya sa tagumpay ni Renata. Sanay si Renata na maging malaya, ngunit unti-unti siyang nagbigay upang maiwasan ng hindi pagkakaunawaan. Ang kalayaan na matagal niyang pinaghirapan ay unti-unting nawala sa isang relasyon kung saan na halos lahat ng desisyon ay siya ang gumagawa. Sa mga kaibigan at kakilala, si Rafael ay maayos, magalang at tiwala sa sarili. Pero para kay Renata, unti-unti itong sobrang mapaniguro. Hindi tumatanggap ng pagtutol at gusto siyang pangunahan sa bawat bahagi ng buhay niya. Ang dating tila magandang pagsasama ay naging daan paunti-unting bumawas ng kanyang sariling desisyon. Habang tumatagal, lalong lumala ang takbo ng kanilang relasyon. Ang dating pag-aalala ay napalitan ng labis na paghihigpit. Unti-unting nawala ang mga kaibigan, katrabaho at maging ilang kliyente ni Renata. Dahil sa mga limitasyong ipinapataw sa kanya, halos kontrolado na nito hindi lang ang personal na buhay niya, kundi pati ang kanyang karera. Pinipigilan niya ang mga bagong proyekto ni Renata at inaabot pa ang mga lumang mga kawa upang ipatanggal. Sa paniwalang siya lamang ang dapat maghubog ng imahe nito. Kapag tumutol si Renata na uuwi ito sa matitinding pagtatalo. Kalaunan, napaniwala niya si Renata na may pinagdadaanan nitong hindi naman totoo at kailangan ng gamutan kahit wala naman itong kasaysayan ng ganoong problema. Nang hindi kumukonsulta sa mga profesional, nagsimula siyang magbigay sa kanya ng kung ano-anong gamot na hindi angkop. Dahil dito, naging matamlay si Renata. Tila manhid at nawala ang sigla at focus na dating niyang taglay bilang isang atleta. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2015, kapansin-pansin ang malaking pagpapago sa itsura ni Renata. Dahil sa mga utos sa kanya, halos hindi na siya kumakain at mabilis ang pagbagsak ng kanyang timbang. Nag-aalala na ang mga taong malapit sa kanya, ngunit bihira niya silang makausap dahil madalas itong humahadlang. Sa anyo ng pag-aalaga, tuluyan niya itong napahiwalay sa mga tao at nakamit ang halos buong kontrol sa kanya, sa katawan man o sa damdamin. Ang tahanan na inaasahan sanang magiging ligtas para kay Renata ay unti-unting naging lugar kung saan ang isang dating malakas at kumpiyansang babae ay unti-unting nawalan, hindi lamang ng lakas, kundi pati ng kakayahang lumaban para sa sarili. Pagsapit ng kalagitnaan ng 2015, hindi na siya ang parehong masiglang atleta na kilala ng marami.
Ang dating makapangyarihan at makinang na champion ay unti-unting naglaho. Sa loob lamang ng ilang buwan, bumaba ang timbang niya mula humigit kumulang 155 pounds patungo sa halos 110 pounds. Sa mga larawang kuha bago ang insidente, makikita ang hukot niyang mukha, huminang mga kalamnan at mga matang walang sigla. Tumigil na rin siyang magpakita sa gym, ang lugar na dati parang pangalawang tahanan niya. Tinawagan siya ng mga kliyente ngunit walang sumasagot. Hindi nabubuksan ng mga mensahe. Ang social media niya na dati puno ng workout routines at motivational posts ay bigla rin natahimik. Para sa kanyang mga taga-subaybay, ang katahimikan yun ang unang malinaw na senyales na may hindi ka nais-nais na nangyayari. Mas maaga pa itong napansin ng kanyang pamilya. Ayon sa kanyang ina at kapatid, naging mailap na siya nagsasalita ng dahan-dahan parang may pag-aalangan. Kapag nakakausap man siya sa telepono, mahina ang kanyang boses. Pigil at wala na ang dating lakas at kapanatagan. Unti-unti hindi lang kalusugan ang nawala kay Renata. Nawalan siya ng pagkakakilanlan sa sarili. Dahil halos wala na siyang emotional support, nabuhay siya ayon sa schedule na hindi naman niya sariling pa siya. Kahit ang presensya niya ay tila naglaho, parang isang taong hindi na gumagawa ng sariling desisyon. Hindi biglaan ang pagbagal ng kanyang kalakayan, isa itong mabagal at tuloy-tuloy na paghihina, kung saan ang pisikal na panghihina ay sumasalamin sa pagdepende niya ng labis sa iisang tao. Noong September 8, 2015, tumawag si Rafael sa pulis. Sinabing hindi siya makausap sa kanilang apartment. Ayon sa kanya, nakalock daw ito mula sa loob at walang sumasagot. Dumating ang mga pulis at tinulungan siyang buksan ang pinto. Sa loob, sa kwarto, natagpuan nila si Renata na walang malis sa sahig. Malapit sa kanya ay may bote ng alak at isang pakete ng gamot. Sinabi ni Rafael na posibleng sinubukan umano ni Renata na sakta ng sarili. Sinuri siya ng mga paramedic at napansin ang labis na pagkaantok, ngunit walang ginawang test para malaman kung may anumang substance sa kanyang katawan. Naitala ang insidente bilang tangkang sakta ng sarili at matapos ang maikling pagsusuri, iniwan si Renata sa bahay. Kalaunan, itinuturing ng mga investigador ang pangyayaring ito bilang turning point, ang hudyat na may mas malalim pang nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Mula sa sandaling yun, unti-unting sinimulan ni Rafael ang pagbuo ng imahe na parang si Renata ay hindi emotionally stable. Ilang araw matapos ang insidente, may mga kakaibang post na lumitaw sa social media ni Renata. Maiikling mensaheng tila pamamaalam. Agad itong napansin ng kanyang mga followers dahil hindi yon ang karaniwang paraan ng pagsulat ni Renata. Malayo sa natural niyang tono. Mabilis ding nawala ang mga posts at kahit walang na-save na screenshots, maraming tao ang nagkumpirmang nakita nila ang mga yon. Noon naniwala pa ang pamilya at mga kaibigan na talagang nasa mahirap na kalagayan si Renata. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nang mabawi ng mga investigators ang mga deleted data, natuklasan nilang alam ni Rafael ang lahat ng password ng mga devices ni Renata at may access siya sa kanyang mga telepono. Nagsimulang maghinala ang mga investigador na maaaring bahagi ng insidenteng yun ng isang maingat na pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Ang kilos ni Rafael noon ay tila kalkulado. Sa halip na tumawag agad ng Medical Emergency Services, pulis muna ang kanyang tinawagan. Isang paraan para magkaroon ng opisyal na record tungkol sa sinasabing kalagayan ni Renata. Dahil dito, nagawa niyang maglatag ng kwento tungkol umano sa pagiging emosyonal ni Renata bago pa ang pinakahuling gabing sinapit nila. Ang mga pangyayari noong September 8 ay kalaunang itinuring na unang pagtatangka na mag-set up ng isang kwento. Wala ring matibay na ebidensyang nagpapatunay na kusang uminom si Renata ng anumang gamot. Wala ring sinyalis ng pamimilit. Dahil dito, nanatili ang posibilidad na siya ay maaaring pinakalma o sinidate lamang. Pagkatapos ng gabing yun, nagsimula si Rafael na magsabi sa mga tao na may pinagdadaanan daw si Renata. Unti-unting gumagawa ng background story na gagamitin niya kalaunan bilang depensa. Ang gabing nagsimula sa tawag at tungkol sa nakalak na pintuan ay naging parang rehearsal, isang pagsubok para sa isang bagay na muling mangyayari. Ngunit sa susunod,
wala nang pagkakataon para mailigtas si Renata. Pagsapit ng gabi ng September 11, 2015, magkasamang lumabas sina Rafael at Renata papunta sa isang private club, isa sa mga paboritong puntahan ni Rafael kung saan siya ay naglalaro ng billiards at umiinom. Ayon sa mga saksi, halos hindi sila nag-uusap. Si Rafael ay tila tensyonado, samantalang si Renata ay tahimik at hindi mapagsalita. Bandang hating gabi umalis sila. Sa CCTV footage, makikita si Rafael na naglalakad ng kaunti sa unahan. Hindi man lang lumilingon para tingnan si Renata. 12:28 AM. Dumating sila sa apartment sa ika-31 palapag. Mga isang oras matapos nito, sinabi ni Rafael na lumabas siya sandali para bumili ng inumin at bumalik ng 12:54 AM na may dalang bote ng beer. Sa mga oras na yon, nakarinig ang mga kapitbahay ng malalakas na pagtatalo sa loob ng unit. Mabilis itong lumala at nauwi sa sigawan. Nagtagal ang pagtatalo nang hindi papapa sa 20 minutes bago tuluyang tumahimik ang lahat. Pagkaraan nito, may mga narinig na tunog na parang may kaguluhan. Kasunod ang pag-iyak ng isang babae. Bandang 2:27 AM, may ilang litrato na kuha mula sa cellphone ni Rafael. Sa mga larawang yun, makikita si Renata na nakaupo sa gilid ng bintana. Ang mga binti ay nakalawit sa labas habang nakakapit sa frame. Ang mga litratong yun ang kalaunan ay naging napakahalagang ebidensya. Dahil tugma ang oras nito sa huling minuto ng buhay ni Renata. Ayon kay Rafael, sinusubukan daw niyang pigilan si Renata. Ngunit sa mga litrato, tila nakatayo lamang siya at nanonood. Sa pagitan ng 2:27 at 2:37 AM, may nangyaring mahalaga na nagbago sa direksyon ng investigasyon. Ayon sa forensic experts, sa loob ng 10 minutong yun, lumayo si Renata mula sa bintana. Nagsuot ng sweatpants at sneakers. Dito pinaniniwalaan ng mga investigador na may naganap na hindi patas na aksyon mula kay Rafael sa likod ni Renata, dahilan para mawalan siya ng malay. Ang medical findings ay nagpakita ng mga marka sa leeg at isang fracture na hindi tumutugma sa senaryong nahulog lamang siya mula sa mataas na lugar. Ipinahiwatig ng mga ito na ang ikinamatay ni Renata ay naganap bago pa man siya na itulak palabas ng bintana. Pagkatapos, ayon sa reconstruction ng mga investigador, inilipat ni Rafael ang kanyang katawan palapit sa bukas na bintana. Ginamit ang maliit na shelf para makakuha ng puwersa. Inayos ang posisyon ni Renata at itinulak ito palabas. Sa oras na yun, sumigaw siya nang parang ginagaya ang boses ni Renata upang marinig ng mga kapitbahay ang tila sigaw ng isang taong nawawalan ng pag-asa. 2:47 AM, tumawag si Rafael sa pulis at iniulat na tumalon daw ang kanyang girlfriend mula sa bintana. Ngunit ang kilos niya pagkatapos noon ay lalo pang nagdulot ng pagdududa. Tumawag muna siya sa kanyang mga magulang, pagkatapos ay sa kanyang therapist, bago muling tumawag sa emergency services. Pagdating ng mga responders, kalmado at kontrolado ang kilos niya. Paulit-ulit niyang sinasabi, may pinagdadaanan siya, ayaw na niyang mabuhay. Mula roon, sinimula ng mga investigador ang pagpupuo ng huling mga oras ni Renata. Ang mga litratong nakita sa cellphone ni Rafael ay kawalan ng palatandaan ng pagkikipaglaban sa lugar ng insidente at ang hindi pagtutugma ng mga tinamong pinsala sa sinasabing sanhi ng kanyang pagkamatay. Lahat ito ay nagtuturo sa isang direksyong hindi inaasahan. Hindi ito ginawa ni Renata sa sarili niya. Ang gabing nagsimula sa isang tahimik na pagtatalo ay nagtapos sa isang maingat na inihandang senaryo na pinalabas na parang isang trahedyang aksidente. Sinimulan ang paunang investigasyon noong gabing yun. Dinala ang katawan ni Renata sa Institute of Forensic Medicine kung saan ang autopsy ay itinalaga sa isang doktor na nagngangalang Daniel Coleman. Kakaiba dahil ilang oras bago nito ay nagpaalam siya sa kanyang mga supervisor na may sakit siya. Ngunit bigla siyang nag-report sa trabaho. Ang kanyang paglahok ay kalaunang nagdulot ng matinding pagdududa. Ang opisyal na ulat na inilabas matapos ang pagsusuri ay nagsabing ang pagkamatay ni Renata ay sanhi ng pagbagsak mula sa mataas na lugar at nawala o manong palatandaan ng anumang pananakit mula sa ibang tao. Nakasaad din doon na ginawa raw ni Renata ang insidente sa sarili niya dahil sa matinding emotional distress.
agad itong kumalat sa media at nag-iwan ng impresyong halos tapos na ang kaso. Ngunit may napansin ang ilang kasamahan sa forensic department. Ang ulat ay na-upload mula sa computer ng isang dating empleyado na natanggal na noon dahil sa issue ng document tampering. Dahil dito, nagsimula ang isang internal audit. Bagaman hindi ito tuluyang tinutukan, kasabay nito kumalat ang mga bulong-bulungan na may nagbayad umano upang kumpirmahin ang narrative na self-inflicted ang nangyari. Hindi kailanman naniwala ang pamilya ni Renata sa unang autopsy. Nang makita nila ang katawan niya, napansin nila ang mga marka na hindi nabanggit sa report, mga pasa sa leeg at braso at gasgas sa mukha. Nang humingi sila ng paliwanag, sinabi sa kanila na ang mga yon ay katugma ng pagbagsak. Ramdam nilang umiwas ang staff sa pagsagot para bang may pressure o takot na magsabi ng higit pa. Samantala, ang pamilya ni Rafael na may koneksyon sa lokal na medical community ay aktibong nagpakalat ng kwento na si Renata raw ay matagal nang may pinagdadaanan. Suportado ito mismo ni Rafael na nagsabing sinubukan daw niyang tulungan si Renata. Ang kombinasyon ng mabilis na forensic conclusion at ang mga public statements na ito ay nagpatibay sa persyon ng pangyayaring papor kay Rafael. Dito nagsimulang umusbong ang dalawang bersyon ng katotohanan. Una, opisyal na bersyon na nagwakas si Renata sa sariling buhay. Pangalawa, totoong bersyon ang sinusubukan ngayong patunayan ng pamilya na kailangang magsimula sa wala dahil ang unang dokumento ay halos nagtakda na ng direksyon ng kaso. Hindi pumayag ang pamilya na yun ang magiging katapusan ng kwento. Kaya't ang kapatid ni Renata, si Tina Gabriel, ang nanguna. Sinimulan niyang kolektahin ang lahat ng posibleng ebidensya, mga dokumento, litrato, mensahe, at testimonya ng mga saksi. Sumama sa laban ang isang ikinagalang na abogado ng Paranya, si Claudio Dildon Jr. Siya ang unang hayagang kumontra sa opisyal na bersyon. Ayon sa kanya, malinaw na malinaw, hindi tugma ang ebidensya sa sinasabing self-harm. May mga marka, may puwersa, may kwento ang katawan ni Renata na hindi kayang pagtakpan ng isang papel na minadali. Ibinigay ni Tina sa abogado ang mga litratong kuha mismo ni Renata 3 araw bago siya mamatay. Doon makikita ang katotohanang pilit tinatako sa ilalim ng opisyal na ulat, mga pasa sa mukha at binti, isang hiwa sa tenga at mga bakas ng pananakit na hindi basta mangyayari kung walang kamay na nanakit. Sa mga pribadong mensahe na natagpuan nila, inamin ni Renata na inaabuso siya ng sariling kasintahan pero takot siyang magsumbong, takot na baka lalo pang lumala. Ang mga impormasyong ito ang naging sandata sa paghahain ng mosyon, pangalawang autopsy, isang muling pagbukas sa katotohanang pilit tinakpan at pinayagan ito ng korte. Noong 2016, muling inexamine ang labi ni Renata ng isang independenteng team ng forensic experts. Dito tuluyang bumagsak ang unang autopsy. Natuklasan nila na tumigil na ang tibok ng puso ni Renata bago pa man siya nahulog. Isang detalyeng hindi maaaring ipaliwanag ng aksidente. Walang pagdurugo sa mga sukat. Walang senyales na buhay pa siya nang lumabas ng katawan niya sa bintana. Dahil dito, idineklara ng korte na walang bisa ang unang ulat ni Dr. Daniel Coleman. Ang kaso na reclassify hindi na self-inflicted harm kundi kriminal na pananakit na humantong sa kamatayan. Dahil sa determinasyon ni Tina at sa pagiging matatag ng abogado, nagbago ang direksyon ng buong investigasyon. Hindi na trahedya, hindi na aksidente, kundi isang sinadyang krimen na pilit ginawang mukhang despiradong pagtalon. At nang muling buksan ng kaso, napatingin ang mga investigador sa nakaraan ni Rafael. Doon nila natuklasan na hindi ito ang unang beses na nasangkot siya sa pananakit ng babae. May nauna ng police record. Isang babaeng minsang nakarelasyon niya. Ang ina ng kanyang anak ang unang nagsumbong. Ayon sa report, noong December 2014, pumunta si Rafael sa bahay nito para kunin ang bata para sa holidays. Doon nagsimula ang pagtatalo. Nakalaunan ay nauwi sa pisikal na pananakit. Nagpunta ang babae sa pulis at idinokumento ang kanyang mga pasa. Naglabas ng medical report ang doktor at ilang kapitbahay ang nagpatunay sa narinig at nakita nila ng gabing yun. Pero gaya ng lagi niyang ginagawa, itinanggi ni Rafael ang lahat sa korte. Paulit-ulit,
determinadong murahin ang anumang bakas ng kanyang ginawa. Subalit, hindi nagsisinungaling ang mga pasa, hindi nagsisinungaling ang mga saksi, at higit sa lahat, hindi nagsisinungaling ang mga ebidensya. Napatunayang nagkasala si Rafael at hinatulan ng 4 na buwan. Pinayagan siyang isailalim ang parusa sa electronic monitoring. Ipinakita ng pangyayaring ito na ang nangyari kay Renata, hindi isang beses lang na pagkawala ng kontrol, parte ito ng paulit-ulit na pag-uukali. Sa mas malalim na investigasyon, lumabas pa ang ibang reklamo mula sa ibang kababaihan na minsang nakarelasyon ni Rafael. Inilarawan nila ang kaparehong mga senyales, bigla ang pag-init ng ulo, pagbabanta at labis na pagnanais mangipapaw. Para sa prosekusyon, pinatutunayan nito na ang sinapit ni Renata ay hindi basta bigla ang pangyayari. Ang asal ni Rafael ay umaayon sa isang pattern ng paulit-ulit at sinasadyang pananakit na nakatako sa likod ng imahe niya bilang isang matagumpay na profesional. Pagkatapos ng pangalawang autopsy, umabot ng halos 8 taon ang proseso ng kaso. Paulit-ulit itong na-delay, may pagpapalit ng mga hukom, mga testigong hindi dumarating at ang mga mosyong ipinapasok ng panig ng depensa. Sa lahat ng ito, nagpatuloy si Rafael sa kanyang trabaho bilang doktor. Tumatanggap ng mga pasyente na para bang walang mabigat na kaso laban sa kanya. Madalas magsalita ang pamilya ni Renata tungkol sa nakikita nilang manipulasyon at mga kilos na nangyayari sa likod ng proseso. Isa sa mga kontrobersyang umagaw ng pansin ng publiko ay may kinalaman kay Attorney Claudio Dildon Jr. Siya ang abogado ng pamilya ni Renata. Ngunit sabay din siyang sangkot sa isa pang kilalang kaso, ang pagdepensa sa isang lalaki na kinasasangkutan ng katulad na insidente kay Tatiana Spitzer. Nang lumabas sa publiko ang conflict of interest na ito, pinutol ni Tina Gabriel, kapatid ni Renata, ang ugnayan nila kay Dildon at matagumpay na nagtulak para maitalaga ang bagong piskal. Sa mga pagdinig, madalas magpakita si Rafael ng hindi paggalang sa hukuman. Sa isang sesyon, humiling siyang mag-excuse dahil daw sa trabaho. Ngunit lumabas kalaunan na ginugol niya ang oras sa isang poker tournament. Dahil dito, pinawalang bisa ng hukom ang kanyang pansamantalang kalayaan at iniutos na i-detain siya hanggang sa lumabas ang pinal na hatol. Pagsapit ng January 2019, inilagay si Rafael sa isang detention center. Habang hinihintay ang pagdinig ng kanyang kaso, doon lamang talaga nagsimulang umusad ang proseso. Maraming mosyon ng depensa ang tinanggihan at pumasok na ang pagdinig sa huling yugto nito. Iniharap ng prosekusyon ang lahat ng ebidensyang kanilang nalikom, mga larawan na ulat ng mga eksperto at mga salaysay ng mga nakakita na malinaw na tumuturo kay Rafael bilang responsable. Noong Pebrero ng 2023, naglabas ng hatol ang hurado sa kuratiba sa kaso ni Renata Mucciati. Matapos suriin ang buong ebidensya at pakinggan ang mga testigo, idineklara ng hukuman na nagkasala si Rafael Sus Marcos sa sinasadyang pagkitil sa buhay ng kanyang partner. Nahaharap siya sa maraming paglapag, kabilang sa krimeng may kaugnayan sa diskriminasyon, pananakit, pag-aalis ng pagkakataong makadepensa ang biktima at pagtatangkang manipulahin ng ebidensya. Nagkaisa ang hatol ng hurado. Hindi sariling gawa ni Renata ang nangyari sa kanya. Si Rafael Sus Marcos ay hinatulan ng 31 years sa isang high security na kulungan. Tinanggihan ng kanyang apela at pinal na ang sentensya. Para sa pamilya ni Renata, ang hatol ay isang bahagi ng hustisyang matagal nilang hinintay. Binanggit nila na ang kanilang laban ay umabot ng 8 mahahabang taon at humingi ng napakalaking lakas at pagtitiis. Tumugon ng publiko ng palakpakan at ang kaso ni Mucciati ay naging makapangyarihang simbolo sa paglaban sa karahasang nagaganap sa loob ng tahanan. Isang patunay na ang determinasyon, kahit sa gitna ng pressure at pagtatangkang tapunan ng katotohanan, ay kayang baguhin ang takbo ng isang investigasyon. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.